Good morning guys. Busy na para sa almusal. Kataan ba? Nagkakataan. Ang Ang Pantat. oh, ang gusto sabaw. Sabaw ng pantat, taon ka. Pantat. Kasi ni kape. Di ko kanan nga mag gamit ni Jeepord buwa ko daw. Dali kayo. Para kanina buttered. Nay kanang halang-halang di ala. Luto ko karon Ala. ako ning i-vlog. siya? Pantat. Pantak? Di ba mukhaon man nagkuan? Tae, tubol. Eh kay gaya to ipabubunaw sa kay para di mo ana gahi kayo. Di ba? Isa collection pa. Fresh from the Kay ilog, dana kita guys. maana-ana gahi kayo. Di kasabot. Gahi pa daw. Una na diyang kuan giga-upload na nato. Excited ra sa kay kanil. Ayan na ang bulinaw. So ginamos, gawin tong ginamos guys at torta. Kasi Paloma nag-burn na din siya ng egg. Sa mani, sampay na nga. Gahi-gahi pa. Ano sa katong bunak gali? Ang Ito ang lapad ug ulo. Nang dako ka gani ha. Mara ko yung gani isipa si uyong lapad lag tud. Bebe, ano guys, ang kuhan. Kung sa English ani be, Oh, balo. haluan sa English. mix. Mix Haluan man. Ancient fish na siya. mad. Mad fish. Mad fish ang haluan kani Kuya, pero wala? sila haluan ang putik. Naran pantat o Sinani ka. Daw naman na ako. dangawan. Pili mo sa apso, ano mo sa tahong. I-blast na ko siya with Kung dili na may sagol sa taong gama. dili no ikuan na siya iprito na siya diha. Nagmuk man siya. Prito na to ni kay para pagana. Ang crispy. Seafoods tayo nga nag-overload na bitag taron kay underload siya kay kamera mo. Ay, buta na to bulinaw. Ni dago ni Britney line yung dago. Namatay kimchi no, napay bulidak. XL. Tayo na mag-uban ang tumig CDO ha. Wala may gwapo no, bang promotion mapalit ra rin. So, ito naman ay gagawing ginamos. Dahil wala na ang kanilang ginamos, guys. It's na. Sarap pa naman yung ginamos ni Madam. Busy sila sa kusina. Ayan, so nagluto ulit si Paloma dito. Ito yung dinuguan kagabi, guys. Gusto kasi ni Paloma na maasim-asim. So, dinagdagan niya ng timpla. Tapos to naman yung magluluto sana siya ng scrambled egg. So, nilagay na lang niya dito yung egg para tortahin na lang itong bulinaw. Mura na gina siya ginamos, guys. Ay! Mura na ginamos. Sige, kuraw ni Paloma. Yan. Dagko ayaw gagmayang. Dagko Kagulo na po ang all. Yan guys, tortang bulinaw. Tortang kinamo. Tawagan ito ko. Yan. Ya, imo sa pay na gimo na inon-on. Dito kung nagsabi na dahon. Bila ko ng pinsi. Ilaga ko to ako. Lamig kayo guys. One of my favorite foods. Ato sa dako yan. Ayan, saan ko ano sa dang ginamos guys. Nakatry naman mo ginamos sa utangan ng itlog. Ilang mo ginis siya mo? Salas Medyo. ang pinis sa buong Burrito kay pagkain. naninanik pero makuan ako kay dagko mong siya. Yun. Ang fish man na dyan. Ang pantat. That's snakefish. Ano sa English sa pantat? Pantat is painted. Catfish. Yeah. Katiwa. There's a lot of fish. Galing po sa river. Pwede nga matawag na seafoods. River foods. River foods. River foods yan. River And foods. we have, magamos ka na.
Gali na. And then we have River taho. foods, di ay. 89. So, seafoods kami Ah, kain okay. today. Ayan. And then si Paloma dito nagluluto. Dili seafoods kay sa suba Ah, man ni. river foods. Okay. And then parang... Maayong adlaw kayong tanan. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng ating ulam na kung saan it's really my favorite, ultimate favorite simula pa nung bata ko. So this is my childhood favorite. Talaga kong paborito. Tanan namang paborito, di ba? So kung last week ay kumain kami ng Seafoods Overload, karon pod ay atong kaunon ay River Overload, di ba? Sabi nga ni Argel, hindi siya seafoods kasi it's purely nakuha sa suba. Ito ang biyaya ng suba. So sa ilog siya, gisikop o gikamang o sana nagali. Sa Tagalog sa giana bitaw. Dili ka nang gikamang gikan ba kanang nangikop sila ba? Kanang anana sa bato ba? Anana pangwaon ng mga ulang. So ito ay galing sa mga bata. Binili ko siya. This is worth 400 na siya kasi unang benta na sa akin 100 tapos sunod na araw nanikop sila ulit 300 so meron silang different creatures na nakuha. Ito ang haluan. Alam niyo ba ang haluan? This is Pero parang hindi siya makukonsider na haluan. Pero hala man siya, no? Ang haluan, manggod, is... Ang haluan is one of the slimiest fish in the river. Pero hindi siya, may ano lang siya, meron siyang kaliskis, guys. So, hindi na siya madulas. And meron din kami nakuha na pantat. Ano itong pantat dire, naong ni Britney. Yan, ang haluan, ang English ng haluan ay mudfish. Kasi minsan mo lang ito makikita kasi ito ay nag-i-stay sa ilalim ng putik. So lalabas lang siya pag nagugutom at ang kanilang mga prey nito ay ang mga isda na maliliit kagaya nito, parang tilapia na fish pan namin nauubos yung mga pispis na mga isda tungod kay ilang gakaunon ang mga isda nga gagmay ang mga pispis. So dili gaka-develop among mga tilapia because maami haluan ngayong ani kadako diya sa among fish pan. And meron tayong pantat. Ito ang kamukha ni Britney. Alam niyo ba ang scientific name ng pantat? Ay, isda-isda is nagkakauni sa tubuli. Kumakain po ito ng tubol. Uy! Nakuha rin ito sa mga putik-putik pero ay sa mga basakan, sa mga kanal-kanal pero ito ay nakuha nila sa may ilog. So ang hirap nito kasi pag natamaan ka nitong spine nila, spine man tawag nito. Lalaki na. Nakakalagnat siya kasi meron siyang venom. This is one of the venomous. Charot na siya lala sa Bisaya. Ambot ang siya tawag sa lala. Venomous siya na ano pero hindi nakakahilo, hindi siya poisonous. Venomous lang siya because na siya yung reaction sa imong katawan na pag natunog ka, ang sakit na mamaga tapos kung medyo mataas ang yung allergic na churbaness sa iyong katawan, it will cause vomiting and nausea and heart attack. Ha? Charot lang. Basta pag natinig ka talaga nito ang sakit pero iba rin yung bantol kasi yung bantol natunog ko at tumurog naong ni Paloma. Grabe yung bantol, di ba? Murag itong makapatay gid no. Pero ito grabe may talas to oh. Ayan. Mahirap tong kunin lalo na pagkamay kasi pag hinawakan mo to gaganon kaagad matong kita ni kamo siya mo yung ano hait kaayo. So tapos pag nakuha mo to matagal mamatay kaya kailangan paluin sa ulo or ibundak nimo siya. And one of my favorite in Japan is sakana na eel. This is one of the eel. Ano sa may eel. eel. Ang eel mong sakit. Eel gyapon siya pero same like pronunciation, different meaning and different spelling. Pero eel siya, ito ay kasili na tinatawag. One of the spiciest fish in the river. Kay may sili. Kasili. Yeah! Charot lang. Ma-identify mo lang siya na eel because mahaba siya. No, very slimy talaga siya. Mura siya na mga tulos-tulos. Oh. Dalugayo. Ito ang isa sa mga mahirap kunin pag hinawakan kasi gaganon kaagad. Ang one of the saan pagdakopanin niya is meron silang yung bilog kasi nakaano lang sila sa pita ay sa kanal, naon nila isulod. Dapat meron siyang something pang ganon kasi pag kamay lang, gaganon talaga siya. So matatakot kapag hinawakan mo kasi para siyang ahas. Kaya sinasabi ko sa inyo, one of my favorite is this one. Dagangawan. Ayan. Ito ay lulutuin natin ngayon using the butter. Iba-butter natin siya at itong gangawan o ulang, malalaki po siya. Mataba siya kumpara sa sea creatures kasi ito sa ilog. Gangawan ang tawag nito. At iba to sa mga species ng hipon kasi mahaba yung kaniyang ipit na malalaki. Ayan, kumpara sa mga hipon na nakikita natin normally sa dagat,
mugbo lang siya pero kani tambok ug ulo muna ganana to sa kanang mga lalaki tambok ug ulo mugbo og kanang bandang part na unod niya tapos ano siya mahina to sila gumalaw guys ayan meron iba-iba yung sila mga variety ng mga hipon may mga maliliit may mga straight lang sila ganito maliit ang ano pero ito parang hipon ng suba iba-iba sila ng variety so na po mga gagmay nga mga isda-isda bunak-bunak at meron din suroy dito kanina na bulinaw. Gagawin namin ginamos at meron silang tahong. This is 250. Mahal siya guys pero okay lang kasi suroy manggod. Ito naman ay nag-ano kami. Yung ilan nito ay ginawa namin torta. Tortang inamo. Ngayon gagawa natin ng ginamos kasi ito ipapaano ko muna. Asinan ko muna to. Ihiwalay ko muna yung hipon sa haluan kasi ang haluan at mga isda ay lagyan natin ng asin kasi masyado siya madulas tapos ipiprito natin siya. Pagkata mo ng asin, ganun siya asin tapos i-drain siya ulit bago siya prituhin o asinan ulit para prituhin kasi para matanggal yung mga laway-laway niya na madulas. Muma na ilang mga one of their talent portion ang mga madulas-dulas. Lagyan natin siya ng asin. Paki-drain sa ni Brit ay Paloma be. Dami ba? Wala mo ka video kanina. I-drain natin siya. Tapos isda o gases sa din. Pagamping kay matunog ka niya, untay matunog ka. Asinan din nato. So while she is draining, dito naman tayo sa paggagamos. Asinan muna natin siya. So ang ginamos namin guys ay paubos na rin siya. Ngayon magagawa tayo ulit. Sinsya na kayo kung masyadong maano to dito. Ito na po siya. Bilis naman. Ayan, tatlong, iapatin na lang natin. Don't worry kung maalat ang ginamos because umugin na ang nature sa ginamos. Maalat talaga siya. Hindi siya magiging ginamos. Alam niyo ba, nang noong unang panahon, walang refrigerator. Kaya ang ginagawa nila para ma-preserve ang food is one of the preservative material para magtagal ang isang pagkain para dili uurin at mamaho. Because of the asin. Ayan, kasi ina-absorb nito ang pagbabasa or pag nagbasa kasi ang isang pagkain or mga bagay-bagay madaling mabulok at uurin. So, ang asin, ang kanyang trabaho ay ina-absorb niya yung moisture ng isang mga karne, isda, kaya hindi nakakapag-develop ng mga microorganism. Mga uod-uod, ganon. Kaya napipreserve using the asin. So, yun yung ginagawa nila. Tapos, as well as the suka. Yung suka din isa sa mga medium para ma-preserve din yung mga karne. Kaya yung iba mga karne, nilalagay nila ng suka para hindi rin siya mamaho at masira agad-agad. Pero mas matagal ang preservation ng asin if you're using asin. Ayan. So, alam mo talaga wala kayong alam na nanonood. Alam mo, napanood ko lang din yun sa Facebook. Dahil kay Kuya Bubbles. Ito na yung inasinan na. Tapos, dapat pag naglagay ka nito, gumawa ka ng asin, kinabukasan, i-check mo siya kung iba yung amoy niya or iba yung mixture ng development niya, kung mas marami ba yung tubig or nagdugo-dugo ba siya. Pag hindi masyadong maganda, pag maraming tubig na natunaw tapos medyo iba yung kulay niya, i-drain mo siya tapos lagay mo ulit siya ng asin kasi feeling ko kulang siya ng asin na nilagay mo. So, mag-iiba yung amoy niya. So, para mas ma-prevent yung pangangamoy, pag-uuod, ay lagyan natin siya na ulit ng asin at i-drain yung unang tubig. Yan. Tapos bawal siyang malangawan para actually na ratio ani mga 2:1, mga 2 ka kumkum nga isda, dapat isa pug ka kumkum nga asin or napoy 1:1 depende. Pero kung gusto mo talaga ng sure na hindi siya mabubulo ay masisira, maraming asin talaga pero baka maalat-alat din. So ito na yung nagawa natin. Bukas magtutubig yan. Dito ang tubig niyan isa sa ilalim. Tapos lahat ng isda ay angat. Tapos imimix mo siya. Tapos amuyin mo. Pag amoy bilat na siya, muna na siya. So ang makaka-identify lang taga niya sa lalaki. Kanig, mouse na gini siya. Kaya magbaho na gigbilat. Neil, magbaho na ID, na Rhea, Mark. Kamot iya bating. Grabe, mouse na kita iya bating. Gawin gamit. So, ito naman ang asinan natin. Ang ating mga mudfish, eelfish, and fish to fish. Alam niyo ba ang fish ang isa sa pinakamaraming gamit na salita sa amin sa Bisaya at sa lingwahe sa Pilipino? Kaya fish, isda. Pagana, fish gyapon. Kani, fish gyapon. O, kitang tananan fish ting yawa. O, dagan kayo sa mga fish. Kani pod fish, di ba?
Pes? Dagan kayo. Piskat. Hindi si Paloma Piscaton. So, lagyan natin siya ng ano. Luluon nato siya. Nauna nato siya. Tingnan ninyo, mura siyang si Uyong daw kay Baba. Hala, tawang-tawa. Kani, this is one of the variegated. Kumbaga sa plant, variegated kay na siya ay mixture. Na siya lahi guys, kay ang tilapia na lahi nga pink. So ano to siya, mura ka na siya breed. Kani siya, there is something like red and pink na nagpapakita ng sign na meron siyang mix. So ibig sabihin, ang iyang tatay ani either Chinese or foreign, basta foreigner, hindi siya pure blood. Japanese na siya. Kaya tingnan nyo, they are same haluan, pero meron silang, or what kabalo, or because of the gender identity. Feeling ko, baka pag babae may pedyo pula-pula, pag dark lalaki, or baka bakla to kasi nag-makeup. Lahi daw yung puro ka na. Puro poswagan na. Or, lahi-lahi siya nga different, ano sila, mga taghasaan siguro ni, tagalibunan ni siyang uban. Kaning pantat sure, ko ani buntugan ni siya. Daan ko pa. Hamis lang siya, ikasako ba sa pantat ko, mas hamis wag naong niya kaysa kay Britney. Okay, wala na. We need to carefully churban this one because matusok tayo ng spine niya. Spine may tawag nito? Wings. Tanga, hindi to niya. Oh. Ayan, dapat guntingon na siya. Pero ato sa ibabad sa asing kiprituhan na nato. Then imumukbang natin siya. Okay, pitagin ko na tusok. Yan gamay-gamay siya. Oh, laigid siya. Abi na ko, akala ko yung cause lang nitong pag-pink niya is because baka pinalo tas dumugo. Pero wala man siyang damage, sign of damage. There's no sign of damage and sign of usage. So namula lang siya because its own variety. So meron siya maliit, meron din siyang pink na konti. So feeling ko ito sila mga variety ng male or female. Malalaman nyo ang isang hayop or living organism kung babae or lalaki. Kaya kung kani, laki ni siya, be. Yabay na ako. Kung utgan ko, ibig sabihin, laki ni siya. Kaya kami, utgan ni may bayot sa lalaki. Pero kung bae ni siya, di ko utgan. Ako'y uwag. Bae ni siya. Munang pink siya. Munang mo siguro ni nagpapatunay na babae siya kana siya something. Kani, ano siya, grabe ka danlog. Alam niyo ba guys, isa sa pinakamahal na isda sa Japan is yung eel. Tapos hinihiwa boneless siya. Ay, hindi siya boneless. Basta hinihiwa yan siya, tapos para siyang smoked fish. Tapos pag pinrito siya, ang sarap-sarap. Makikita mo to siya sa mga kahit anong restaurant sa Japan. Ang pangalan ng isda sa Japan ay sakana. Ang Japanese name ng isda is sakana. Pero in general yun na fish. Pero itong eel, hindi ko alam kung eel ba tawag sa kanila. Yan, ito sakana, ganyan. And ang tawag sa bulaklak sa Japan ay hana. Kaya si Ansing ay isang magandang bulaklak. What we call hana. Ayan. Hana. So, tapos na tayo sa ating trivia. Maglinis na tag-isda. Kapritoon na natin yung mga kulira. Tanggalin na natin ang kanilang gills. Ito na natin tanggalin para isang hugasan lang. Kulira. Grabe gid siya kasakit. Tanggalan. Dati, sa kanal kami nangunguha din sa may luan, sa may ay kanang mga isda dyan sa kanal. Pag ganon, ginamo sa kanang pantat. Pag ana na mo sa pantat, sa baba ba? Ito pantat ko niya. Pag ana sa pantat, may tubol. Kakaon ni sila ng tubol siguro. Pag ana ba may tubol sa iyang baba? Tayo din kinaon. Dalod tayo. Timugasan man din siya. Ay pag kuan arte-arte Britney kay kaon japon ka sa kuan hindi kan sa akong putsinadal. Hala. Kanon. So taas na kay trivia guys. Ay kay mga ga-vlog karon kay makaabot ko sila mga 10 minutes, mga 20 minutes. Ala buros siya guys. Dili ikinaon mo na niya. Yan kinaon. Naiiyat siya. Naiiyak siya po. Alam niyo ba na ang pantat ay pinangalan sa taga San Isidro? Paloma. Pantat. Okay ba ni eh? Sabay ko din ni Britney. Hala. Artificial. Prito na siya para mawala kasi yung lansa-lansan niya sa mga isda. Prito talaga siya pero masarap talaga to pag inadobo na may gata or adobo nga pinamala itong mga ano na to. Depende naman, it depends upon the situation. Ay, English ang pantat. Magkaiba ang pantat sa hito, di ba? Kay catfish man ang pantat. Lahi po itong hito, kay ito mo itong hito.
Ah, hito ang Tagalog kasi sa pantat. Ang hita ni Paloma. Kung na siya kanang hito nga pinirito or sinugba kay urog over na. Alam niyo ba na kaon ako sa Tiendesitas sa may sa may Mandaluyong ba yung Tiendesitas? Nakain ako ng mga hito na gitusok-tusok siya tas nakabalandra lang siya sa gilid tas magkaon ka kay nakatusok siya nakaganon di ba lechon ba? Isa rin to sa mga pinifeatured talaga na mga one of the sa kanang sana most sana sanang kanang dagang ka mamalit bitaw best seller sa mga restaurant yung mga hito may mga live hito din sila dito. Pwede na yung mga player.